So, ito yung meron siyang dalawang lower berths. Ayan. Hi guys! Just an update. Nandito na kami ngayon sa Shanghai Songjiang Railway Station. So, at ito yung station na sasakyan namin for the sleeper train. Nakita na din namin kung saan kami mag-check-in. So, just to wrap up or just to recap kung ano yung process. So, we book our ticket sa 12306 na website. And from there, hindi na kayo kailangan mag-print ng ticket. Ang kailangan nyo lang is your passport. You have to show it sa security check. So, check nila yon. And then, sa iba kasi, ini-scan na lang tsaka facial recognition. But since we are tourists, we have to just show the passport. So, yung passport natin, naka-connect doon yung ating mga tickets. And then, once we're through with the document check, ang sunod naman is the security check na. Security check, you'll just check i-x-ray nila yung mga bags natin. And then, after that, mag-aantay ka na dito sa loob kung saan yung gate mo or yung check-in gate mo. For us, since 9:14 pa yung alis namin, medyo natagalan kami makita kasi maaga kami dumating dito. So, right now, lumabas naman na yung check-in gate namin, which is 15A tsaka 15B. So, mamaya mag-check-in kami doon. Update namin kayo kung ano pa yung process para sa pag-check-in dito. Bye-bye! Bye, Shanghai Songjiang Railway Station! We're moving! Yay, 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 yay! Hi guys! So, nakasakay na kami ngayon dito sa sleeper train. This is D12 train dito sa Shanghai, China, going to Beijing. So, ito yung aming cabin dito. Papakita ko sa inyo para sa ating quick room tour. So, dito guys, makikita ninyo yung berth number. So, ang berth number namin is 14, 16, tsaka 13, and 15. So, these are the upper berths, tapos ito yung lower berths. So, ito yung itsura niya. So, ito yung meron siyang dalawang lower berths. Ayan. And then, meron tayong upper berths. Ayan. Tapos, aside from that, okay naman yung space niya. Ayan o, kasya si Daddy. In terms of the length, okay din naman. Kasya din sila. Yung mga anak ko, kasya naman sa higaan. Tapos, meron pa sila dito free na indoor or in-room sleeper. Ayan o, pwede nyo gamitin. Tapos, meron siyang private enclosure. Kaya para siyang room talaga. Ayan o, nasasara yung door. Tapos, ito, this is for the air vents. Ito naman para sa ilaw. Controls ng ilaw. Tapos, itong ganito is the tapakan. Pagka may aakyat tsaka bababa. Pwede mo siya i-fold para hindi ka mauntog dun sa nasa baba. Dito sa area na to, pwede kayong maglagay pwede kayong magsabit. Tapos ito, pwede din kayong mag-hook ng cap or ng jackets ninyo. Tapos meron na din silang provided na pillow at saka blanket. Meron din sila dito mini table. Ayan, may mga baon kasi kami. Ayan, mga baon namin. And provided din dito yung tigi-isang bottled water. And over here, may socket naman. Ayan o. May socket naman. Hindi ko masyado makita, pero may socket dyan. Tapos dito, per berth or per yung higaan, meron siyang reading light at saka USB na saksakan.
Ayan. Tapos there is a big window. Ayan, makikita nyo yung daan. Pwede nyo ding i-close para may privacy. Ayan, may blinds siya para ma-close mo siya. Ayan, yan yung aming room for today. So, hanapin na natin kung ano mga amenities ng train. Lakad tayo dito, guys. So, dito namin iniwan yung mga malalaki naming bag. Ito yung lagayan ng mga bags. So, pwede kayong mag-iwan ng bags pag may malaki kayong bagahe. Can put it there. Tapos, ayan, 2 bags namin yan. Tapos, dito naman is a refilling station ng water. So, pwede kayong kumuha ng water. May baso din sila dyan na available. And over here is the toilet. Open natin. So, ayan yung toilet nila. Ayan, may sink. Tapos, buti na lang yung squatty potty. So, maganda din. And, ayan, malinis naman siya. So, yan. Ang toilet. Dito naman, guys, is the sink. So, pwede kayo ito mag-toothbrush, mag-freshen up tomorrow before alighting sa train. Ayan. Tapos guys, meron silang mga chair doon sa labas ng mga cabin. Ayan pag nainip ka na doon sa loob, pwede ka dyan dumuwang, namiminta na habang nakaupo, o diba? Train moments. Ito guys naman ang hallway. Sa hallway, meron din ganong upuan, So, pwede ka ding umupo dyan to view yung daan ng train. Gabi kasi ngayon, so wala kang na makikita kahit mamintana. So guys, nandito nakabalik na ulit kami dito sa aming mini room, sleeper train. Malinis naman yung mga area, mga common area dito sa sleeper train. And then, nag-check sila nung mga passenger. So, nakapag-switch kami ng isang berth. Kasi, unfortunately, yung isang berth, occupied siya ng ibang tao. So, ginawa namin nakipag-switch kami. So, they check on the passport ulit. Para ma-record lang kung yung tamang berth na kinalalagyan ng mga tao. And then, we booked this train sa, nag-book kami sa 12306 na website. Kasi, ang first option ko is to book through Klook. Kasi may discount nga ako pagka sa Klook using my code. Unfortunately, sa Klook kasi, fully booked na yung first class ng date na to. Kaya, naghanap ako ng ibang way to book a sleeper train for this date. So, fortunately, nakakita ako, direct siya sa China Railway na website, which is the 12306. Ayun, ang rate niya for the first class berth na upper is I think 689 yuan. Tapos kapag naman dito sa lower berth, 729 yuan. So nasa 5,000 plus isang tao. So total namin 4 kami, nasa 24,000 pesos in peso 24,000 pesos yung aming pamasahe. But I think worth it naman siya kasi na siya, the travel and at the same time, transportation at the same time is the room na din siya for the night. So, ayun. So, i-update namin kayo tomorrow kung ano yung sleep quality dito sa sleeper train. This is our 3rd sleeper train. Yung first sleeper train namin na experience, kaming family din yun, is from Malaysia to Singapore back in 2013 pa. Tapos, the second time, yung kaming dalawa lang ng husband ko, yung sa Hanoi to Sapa. And ngayon, second time pa lang ng mga anak namin na mag-sleeper train. So, I hope maging maayos naman yung aming tulog dito para bukas, we will be in Beijing and we'll update you pagdating namin doon. Ayun muna guys, good night!
Hi guys, good morning! So update lang, nandito pa din kami sa sleeper train. It's already past 8 o'clock in the morning. And ang aming arrival sa Beijing is mga past 9 a.m. So we're already ready to alight. Overall, maganda naman yung sleep namin dito. Walang maingay during the night time. Tapos, okay naman yung ventilation. Maganda yung higaan. Hindi naman siya uncomfortable. Comfortable naman matulog dito. Tapos, hindi din maalog yung train habang pumabiyahe. Unlike dun sa iba namin na nasakyan kasi talagang maalog. So, kahit natutulog ka, means nararamdaman mo yung alog ng biyahe. So, dito, okay naman. Nakatulog naman kami na mahaba. So, update namin kayo later pagbaba namin. And that wraps up our sleeper train experience from Shanghai to Beijing. It was such a unique and memorable way to travel, falling asleep in one city and waking up to another. We arrived at Beijing Pengtai Railway Station around 9:30 in the morning. And it is directly connected to the metro, so no stress at all. We just hop on the metro and headed straight to our hotel. This journey was more than just a transportation. It was part of the adventure itself. And that's it for today. Thank you for watching. I hope you liked this video. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Follow us in our social media accounts. That's Kurt Dashing Adventures, where adventure never ends. Till our next adventure. Goodbye!